Sa muling pagdinig sa Senado, hindi naatin ni Senator Raffy Tulfo ang aniyay panuloko ng mga pulis at ng mga sospek sa kanilang ginawang investigasyon sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Kaya ito ang kanyang matinding ginawa na labis na ikinagulat ng nasa loob ng Senado. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matatandaan sa kanyang unang pagsalang sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, hindi kinagat ng mga Senado ang pag-iit ng pulis na si Major Alan De Castro na hindi sila magkarelasyon ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Si De Castro ang pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon na noong Oktubre pa huling nakita. Nauna nang sinampahan ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro at Jeffrey Magpantay at 3 iba pa. Patuloy naman ang pagtanggi ni De Castro sa kabila ng pagsabi ng NBI at PNP-CIDJ na meron silang mga testigo at mga larawan para patunayang magkarelasyon nga sina De Castro at Catherine Camilon. Matapos makontempt, agad na pinadetain si De Castro sa investigasyon ng pulisya. Si De Castro umano ang huling kasama ni Catherine Camilon bago ito napaulat na nawawala. Mahigit 5 buwan nang nawawala si Catherine, ngunit wala pa ring malinaw ang kanyang sinapit. Ikinagulat naman ang pamilyang Camilon matapos pinakawala ng Senado si Major Alan De Castro na pangunahing sospek sa pagkawala ng dalaga. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, humanitarian reason umano kung bakit pinakawalan si De Castro. Lalo't may iisang buwang break ang sesyon at kung kailangan naman daw si De Castro sa susunod na pagdinig, ay pwede naman daw itong ipatawag. Kaya naman sa muling pagdinig, hindi na naatim ni Senator Raffy Tulfo ang aniyay panuloko ng mga pulis at ng mga sospek sa kanilang ginawang investigasyon sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Kaya ito ang kanyang matinding ginawa na labis na ikinagulat ng nasa loob ng Senado. Yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here. At sinabi nila, they were serving warrant. Remember? Meron siya hawak ng warrant. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak yung warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve nyo kung wala kayong dalang warrant? with due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented. Pag-alis namin, actually po planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. At So, naka-blatter, lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan Your yung Honor, blatter? Saan yung blatter yan? Okay, part po yun ng mga sinabit okay, namin. ayan na naman, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi natutulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nakikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Saka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you are serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, meron hawak So, sila. saan ang warrant nyo at the time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your Dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala ka warrant at the time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-serve kung walang warrant? So, dala-dala yung warrant. Dala po namin, Your Bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sadali. Mr. Chair. Bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga police pinagulo ko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yung nga, dapat pinitindi nyo kasi ni Tulfo na may hawak ng warrant, yung warrant officer. Ay, sir. Sila, Di- intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun ba talaga? Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman, magsusurveillance sa uniforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. Ganun lang yun. That's one.
Mahirap yung, ako, the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibi ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sino pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw ko sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko ng pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman na wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang man, I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Fair lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never in my pagiging chief PNP o mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo nakakilala sa akin, if you know me, you will really know me. Hindi ko na matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyuyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suotin nyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan. Anong gira gusto niyo? Anong warfare gusto nyong ilalaban sa akin? Hindi ko kayo atrasan kung siraulo kayo pulis. Pero kayo matinong pulis at pinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun ang klaseng tao.